Baray na banggis sa Indugabos dyan. Yaw naman kita sa programa kang Inside Bicol. And ngunya na banggi ang sa kuyang bisita iyo si Pun Barangay Julian Camacho Labadia. June Labadia. I'm sure that midbid mo gabos nakakamidbid kay June because I understand 18 years pa lang siya nagsilbi bilang part kang City Council aside from being barangay captain of Barangay Tabuco. So siguro let me now welcome our guest for tonight, June Labadia. Welcome June sa mga programa. Salamat Fred sa pag-imbitar sa sarong honra na makaibahan kaligdi sa programa na ang aram ko ako mismo witness or nagdadalan sa indong programa. Okay, that's good to hear, June. Alam mo, ini programa may actually pag-give mo minute. Tangan ni may paabot mo sa gabos ng gadalan digdi sa Naga, especially sa Naga, ang mga plano ng mga taong gustong mag-serve. Kaya kami na umana, tinaan mo kami ng opportunity. Well, you know, June, there are also people watching us outside of Naga. I'm sure gusto na maaraman. Si June Labadia. Si June Labadia po, deman kadtong panahon na deman lang iturugan na makalaog sa politika. Nagkataon lang na amigo si Jesse Robredo. And then, that was the start. Aki pa kaya kami, nagkakawat na kami ngayon. Na-formalize naman sa mga inter-barangay, sa mga basketball, sa Barangay Tabuco yan, Fred. Papakatapos duman, hanggang nag-iba ako sa iyang pagkampanya, nagdalagan akong punong barangay, and then hanggang ako, naging Liga President. So, yun lang, natawan yung chance na mag-serbi. Okay. So, dakulaon onra iyan na matawang kaning pagkakataon na mag-serbi. So, si June Labadia po, servidor na gusto makahiling ng resulta. Eh, nangunya naman na si Jess, kung kaya tang ipadagos, isa yung mga kaisipan, tali, magkita harayo sa mga kaisipan niya kadto nagiligiribo for Naga, hopefully maipadagos na po si mga kaisipan niya. Okay. On the educational background, you tell us more about anong linya mo. Sa ako po sa Anglo-Chinese High School, kang elementary, tapos Asian Cultural High School. Nagklase po ako sa University of Nueva Cáceres. Nagklase ako sa Ateneo de Naga University ang mga panahon. Tapos dahil sa mga pangangaipo, nagklase pa ako sa Manila, sa parteng Olongapo. So, sa Sorsogon nagklase pa ako sa Colegio de la Milagrosa. So, sa educational background, para sibot ako na makatapos. Okay. So, I was looking into your biodata. Talagang all throughout your life, parang yung karir mo talagang nasa gobyerno na, no? Yung barangay, sa... Okay. Let's talk. You were elected in 1989. 89. As a member ng... ng Tabuco. Oh, and then... Nag-take ako ng chance na sa Liga, naging presidente ako. So, I sit in the council. So, you were sitting there. Now, all throughout yung years na nagserve ka bilang city council member, digdi sa Naga, anong pwede mong sabihin sa mga ubos ng gadalan na naginibo mo, na pinanginginabangan ngayon kang mga tao digdi sa Naga? Sa kuyang, iba ko sa rong ordinance, na pigsasabi na dapat ang gabos na taga barangay magparehistro kasi sa imong lugar. For so many reason, primero dapat ma-accounted for ka kung anong maitatabang sa kung anong mga serbisyo sa barangay. City ordinance siya na obliging all residents and approve yan. So pinapakinabangan pa siya ngunyan dahil nakukuha yun si data. Ngunyan nga ni ginagamit na sa CBMS. Ang pangadua, itong napakinabangan sa kuya when I invited si Senator Joey Lina din na naging aning program na number 1 program kan ni Secretary Jesse ito tungkol sa socialized housing na pinapakinabangan ng unyang gabos. Kadakol pong mga ito sa kong ordinansa and resolution na kung taano iguana kitang unyang digdi yung 500 million worth na sports complex. Ako po ang pinaka-author kayan. Si mga schools na nakukuha tang libre
outside, pero kang local government funds. Ito mga amigo ta sa Filipino-Chinese Chamber, nakakakuha kita kanto. So, sa 18 years kong pagtukaw, kabali po ako kung paano nagdakula si Naga, kung paano pinakaray ni Sec Jesse po 1988. And then after a year, nakaiba na po ako. Hanggang 2007. So, siguro, pero may mga sinasabi kanto, kang mga city officials, particularly si Sec Jesse, na dahil man siya maging arrogant if not because of the tao. Hindi lang yung city councilor, but si tao ang kasurog niya. And siyempre, ang dahil man siya pwede maghiro na yung approval ang sanggunian panglungsod. So, nag-a-approve kita katong mga ordinansa. I was chairman kang land use, planning and development dito sa Naga na hanggang ngayon iyo po ang ginagamit. Ako si author ka ito. And then, itong mga naging chairman ako kang Committee on Environment, halos cooperative, manpower, na-experience na po yan. And then, kung ano po si Nagangon yan, pero nagluluwas, kabali man ako duman sa pangyayari. Okay. Now, as punong barangay, ano naman ang pwede mo sabihin mo na ginimo mo dyan sa barangay? Ang pinakainot kong siniguro duman sabi ko, nahiling ko kasi experience siya, ang barangay dapat nag-i-infrastructure na darakula. Kasi ang kwarta kang barangay, kasi nag-start ako, ang kwarta namin sa barangay is 36,000 a year. Makaman magiginibo dyan sa 36,000 a year. Dahil 36,000 is very small. Very small. Ngunyan nga ng 3.8 naman kami ngunyan sa barangay. 3.8 million. At least medyo dakula na, may magiginibo ka na. Ang pig-establish ko sa barangay ko, dahil mo mahihiling dyan si mga infrastructure, mahihiling mo dyan kung paano ang almost more than 1,043 household kami dyan sa barangay Tabuco. And then pig-insure ito bagang more on sa human development kaya ako, si camaraderie. Kaya si problema dyan, identify ko kung sisay ang problema sa lugar ko. Okay. Kasi 89, tapos 94 election, 97, 2002, and then nagbalik akong 2010, ginusto pa man pala na ako kang taga-Tabuk, and then nag-re-elect ako 2013, ginusto pa ako. So, siguro nahiling maninda, Fred, naginibuhan ko puun kadto hanggang sa mga oras na ini. Okay. Now, describe to us ang barangay mo. How big, and then ano ang, let's say, main livelihood dyan, and then ano ang, kumusta man ang kami garo may urban area kami na may urban and then may dikit na rural. Okay. Garo lang siya garo contagious lang. Ang zone 1 to zone 7, ang pagbuhay diyan may duwang zona diyan na negosyo. Igo kitang napakaray diyan na urban foresight, tong on-site and off-site. So, 1, 2, 3, 4, siguro mga 4 na pigprogramahan ta, na dahil dating sa diri kang city government, dati sa diri kang tao, ngunyan, naging sa diri na kang tao. So yun si dakulang accomplishment, bako lang sa barangay, kundi nakatabang kita sa the whole city. Okay. Ikaw dyan, almost a hectare, na ang nag-i-star, almost 300. Ang problema ni Daaro-al daw, nasusuloon nga ini kang may saliri, susuloon kang may saliri. So we were able to come up with a program na sige, urulay kita sa kamay saliri, sa city, sa barangay, sa kamay nag-i-restar. Kaya nitong bakalon sa presyong ini. So, iyan si formula na ginigibo kadto ni Sec Jesse. And kami po si mga original kadto nagpuon kaya. Okay. You're talking about itong sabing urban development program. Urban development program sa city. So, dyan sa barangay mo, you're telling me na igwa pa lang dyan mga area na bako nindang sa diri, but because of your initiative,
yaw na sa Inda. Iyo Ano po. yan? Gusto nyo sabihin, pati si titulo, nasa pangalan ng Inda. And then, mga Piraman families kaya ang kwento yan. 300. More or less siguro, mga 350. 350. Kasi meron, ikaw kita duman sa may Zone 5, ikaw tayong Zone 1 and 2, sa Lisinga Okay. property, yung sa Langwa property, tapos ikaw pa duman sa may baba kang Zone na sa East. Okay. Duman, pig, ano tayan? Okay. Pig, siniguro ta na sila lang mapapahali. Diyan sa barangay mo lang Barangay yan. ko lang yan, barangay In other Tabuco. barangays, Igwaman Araw ka yan. Igwaman. Ay, siya. Sa Mabulo, sa Igwaman dyan mga property si Lisingyap. Okay. Nahiling ta po yan for the last 18 years katong pagtukaw ko. Kung paano ta kinibo yan. Siguro yan ang pinasabing nadadaan po sa radio na mas kanong gibon nga, may captured market niya ang grupo because mga araw pa yan na create. Sabi kay open secret yan, Fred. Okay. It's an open secret na si mga taga-Naga na kung hihilingon mo, ang Naga sa buong Pilipinas pinag-aaraan. Dahil isipon mo na for the last 8 election, ngunyan pang siyam na, makusugon mangyari ang ubos kung ubos. Okay. So, dahil dyan, kaya yan sinasabing open secret, dahil open man si pagtabang, may tinatago ang mga officials. Okay. Buon kay Mayor Jess hanggang kay Mayor Jan Bongat, talagang nahiling mo si leadership nila, talagang matibay, pinahiling nila. So siguro kung si Seman ang magsalida sila, dapat also arugon ang programa nila, Igwaman Sinda ng captive voters. Yo, siguro dapat yan. Okay. We will pause for a while, then we return, padago sa